Yo, good day, what is up mga kapatid? Kamakailan may inilabas sa Malaysia ang Kawasaki na isang bagong motor na ang pangalan ay Kawasaki Modenas Z15 GT. Ngayon sa video natin ito, titingnan natin kung ano ba yung full specifications ng motor na ito, kung magkano ba yung magiging presyo niya kapag nandito na sa Pilipinas, at kung kailan ba siya darating dito sa ating bansa. So titingnan din natin kung kaya niya bang makipagsabayan pagdating sa performance ng engine, sa specification, at pagdating sa looks ng motor na to compare sa mga well-established at mga nauna ng unit dito sa ating bansa. Tulad ng Yamaha 155, ng Honda Winner X, maging yung sa Suzuki Raider 150. So, kung bago ka pa lang sa ating channel, ngayon pa lang nagpapasalamat na ako sa iyo at baka naman pa-subscribe na rin sana sa ating channel para maging updated ka sa mga darating pa nating video tungkol sa review ng mga motor. So, without further ado, let's go! Isa sa tinitingnalang brand ang Kawasaki pagdating sa mga big bike segment. At ngayon, pinasok na rin nila ang 150 segment ng motorcycle world. At ito yung tinatawag nila na unit na Kawasaki Modenas Z15 GT. Ang Kawasaki Modenas Z15 GT ay collaboration ng Kawasaki na mula sa Japan at ng Modenas Company naman na nakabase naman sa Malaysia. Sabi sa kanilang article na nilabas, through Kawasaki's technical input and design philosophy, Modenas has injected premium performance into the familiar underbone format. This partnership combines Modenas' local manufacturing expertise and affordability with Kawasaki's Japanese engineering precision, resulting in a motorcycle that offers high-quality build, improved handling, and strong engine performance at an accessible price point. So makikita natin yung claim dito ng bagong unit ng Kawasaki. Pinapakita nila dito na kaya nilang ibaba yung presyo without sacrificing yung precision and quality pa rin. Dahil ang collaboration na ginawa dito ay between Japanese, which is alam natin na matindi talaga, matinik talaga pagdating sa technology, at itong Modenas na nakabase naman sa Malaysia. Kung makikita natin o kung tatandaan natin, kung familiar kayo doon sa unit ng Kawasaki na yung Dominar, ayon ay bunga rin ng collaboration ng dalawang kumpanya, yung Kawasaki at yung kumpanya na Bajaj. Yung Bajaj ngayon basically yan yung ginawang tricycle dito sa ating bansa. Yung tok-tok ang tawag sa India yon, alam ko eh. Yung Dominar, collaboration niya ng Kawasaki at ng Bajaj. At yung kinalabasan nun ay yung Dominar na which is isang napakagandang motor din na kilala sa ating bansa, na ang performance niya to price ay makikita natin na sobrang affordable niya, pero yung quality and performance niya ay hindi na i-sacrifice. So dito pinapakita ng collaboration ng Kawasaki at ng Modenas na ina-expect natin na ganun din yung mangyayari. Ngayon, tingnan naman natin ang overall specification ng Kawasaki Modenas Z15 GT. Engine. Meron itong 149.5 cubic centimeter, liquid-cooled, 4-stroke, dual overhead cam, 4-valve, single cylinder, at ito ay Euro 4 compliant na din. Pagdating sa bore and stroke, meron itong 58mm by 56.6 mm. Compression ratio naman, meron tong 12.6 by 1. Pagdating sa maximum power, meron itong 12.5 kW at 9,500 RPM at maximum torque na 13.5 Nm at 7,500 RPM. Pagdating sa kanyang starting system, gumagamit ito ng electric starting system. Sa ignition system naman ay fuel injection. Pagdating sa clutch type, meron itong constant mesh na may 6 speed. Ang chassis naman nito, according sa website ng Modenas, ito ay nasa category of
backbone. Hindi ko alam kung bakit backbone. Usually ang ganito kasi underbone, pero hindi ko alam. Kung may alam kayo, comment nyo na lang sa ating comment section. Pagdating naman sa suspension, sa harapan meron itong telescopic fork. Sa likod ay meron tong rear monoshock. Pagdating sa mga gulong, sa harapan meron tong 90/80 by 17 at sa likurang bahagi naman meron tong 120 by 70 by 17. Pagdating naman sa braking system, sa harapan meron itong front hydraulic single disc with ABS. Yes, meron itong ABS sa harapan. Pagdating sa likuran, naka-disc brake na rin kaso wala siyang ABS. Fuel tank capacity, meron itong 5.7 liter of fuel tank capacity. Seat height, meron itong 780mm at pagdating naman sa kanyang timbang, meron itong 128 kg. Now, for the design. Sabi nila ang Z15 GT embraces what Modenas calls Tsugumi. Now, for the design. The Z15 embraces what Modenas calls Tsugumi, meaning the intense aura of something with great power. From low position aggressive front end, the Predator-style LED headlamp, upswept tail, sharp body lines, this bike doesn't hide. It's a statement for riders who want something street sharp, ready for city or twisties, and visually demanding attention. So basically, ang claim dito ng Modenas, itong bike na to ay talagang sporty ang dating. Actually, yung itsura niya makanto. Madami siyang sharp edge na makikita rin talaga natin na visible pag dumaan siya sa kalsada. Kumbaga, napakalakas ng dating niya. Kaya siguro tinawag na Tsugumi. Sabi dito, the meaning, the intense aura of something with great power. So makikita natin yung aggressive look ng motor, yung harapang bahagi niya para siyang combination ng lumang Sniper at Honda Winner X. Meron siyang parang honeycombs na style sa harapan at yung headlight niya ay nasa taas, nakalagay dun sa taas, parang sa yung Sniper na luma. Yung side profile niya may pagkakahawig talaga sa Honda Winner X. Regarding naman sa kanyang panel, fully digital na ang kanyang panel. Marami na ring information ang makikita, kumbaga lahat ng information ay nandun na sa panel. Naka-keyless system na din ang Kawasaki Modena Z15 GT. Kung titingnan natin, talagang sumabay na siya sa trend, 'di ba? Hindi siya nagpahuli. Kasi nga, ano siya bagong player. Though yung brand kilala na, pero yung unit niya is bagong papasok sa 150cc segment. Kaya dapat talaga magbigay ng impression dito si Kawasaki para magbigay siya ng kakaibang dating sa merkado. Merong tatlong kulay na inilabas sa Malaysia: Graphite Gray, Nardo Gray, at Rosso Red. At ang presyo naman nito sa Malaysian market ay nagkakahalaga ng 8,288 RM Malaysian. Kung direct na i-convert natin ito sa Philippine peso, ito ay magiging 116,248 pesos. And basically, madadagdagan pa yan kasi nga may mga tax pa sa custom, so on and so forth. At according sa isang article na inilabas sa Malaysia na sinabi ng CEO mismo ng Modenas na binabalak nilang ilabas ang unit na ito sa Pilipinas between 2026 and 2030. So, merong confirmation na lalabas ito sa Pilipinas. Kaso yung date, hindi pa natin alam kung kailan. Hopefully, by last quarter ng 2026, mailabas na din sana ito para hindi kumbaga yung anticipation ng tao is hindi bumaba. Kasi nga, andun yung kakaroon ng bagong unit, so on and so forth. So kung titingnan natin yung performance niya at yung full specification, masasabi naman natin na hindi talaga siya nahuhuli compare sa mga well-established na brand na nandito sa ating bansa. In fact, may mga specifications na meron sa kanya na wala sa ibang unit. Kaya pag ito ay pumasok na sa ating bansa, I do believe na marami din talagang tatangkilik dito. The fact na ito ay gawa ng Kawasaki. Kung baga kanya-kanyang trip na lang. Kasi sa bawat kumpanya, sa bawat brand, may mga kanya-kanyang tono, kanya-kanyang timpla yan. So, depende na lang talaga sa tao kung saan sila magiging komportable. At kung itong Kawasaki na to ay darating sa ating bansa, naniniwala ko na marami pa rin talagang tatangkilik dito. Dahil una, kilala na ang Kawasaki pagdating sa tibay at lupit ng makina at performance. Pangalawa, ito ay collaboration ng
Malaysian brand na Modenas, which is basically ang ine-expect ng tao ay hindi siya ganon kataas yung presyo. So tingnan natin kung anong mangyayari kapag nandito na to sa Pilipinas. So ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong motorsiklo na mula sa Kawasaki? Pasok ba ito sa panlasa mo? O sakaling darating ito sa Pilipinas, bibili ka rin ba? Gusto kong marinig ang opinion mo tungkol dito. Lagay mo lang sa comment section ang mga bagay na gusto mo at ayaw mo regarding sa motor na ito. At huwag mo na rin kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para maging updated ka sa mga darating pang review ng mga motorsiklo. Hanggang dito na lang muna ang ating video kapatid. Ride safe always and God bless us all. Sama daw siya sa vlog.